Pero sinasabi nyo naman, Kristiyano kayo. Baka, ay, Kristiyano ka ba, baby? Ay, kung nakita ka pala, nakita kita sa night. Hindi, nadaan lang ako. Baka dinideny na. Okay, pero kung sa ngayon hindi nyo pa naranasan, praise the Lord. Pero darating yung time na kuminsan yung employer mo, kuminsan yung kapwa mo empleyado, kuminsan yung katabi mo lang ng bahay, ay basta-basta na lang nagagamit sa'yo, wala ka namang ginagawa. Yun pala dahil born again ka, dahil Kristiyano ka, ay yun ang mga kaaway. Kasi yung iba sabi nila, hindi dapat iniibig natin si Satanas kasi kaaway niya. Hindi po yun. Si Satanas ay kaaway ng Diyos. At kung alam naman natin si Satanas na si Lucifer ay nagmalaki sa Panginoon at hindi siya nagpakumbaba. Until now, siya ay nagmamalaki sa Diyos at gusto niyang pantayan ang Diyos. So, hindi po yun. Now, so ayon sa ating binasa, kung na-determine mo na kung sino ang iyong kaaway, sino ang iyong kapwa, ano daw yung gagawin natin? Ano ba yung tamang tugon natin? Pag may mga ganyan, pag may nag-persecute sa atin, pag may nagbibigay sa atin ng hard time. Ang sabi sa verse 44, sabi ng Panginoon, ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Yung love your enemies sa English, ito ay verb. Yung phrase na yun, verb. Ano ba ibig sabihin ng verb? Sino ba yung magaling sa English yan? Ang verb ay action word. Ipinapakita, hindi siya sinasabi lang. Kasi tayo, magaling tayo magsalita eh. Yun lang, hanggang salita lang. Pero ang love your enemy, bigin mo ang iyong kaway, is a verb. It is an action word or phrase. Okay? Hindi yan basta sinasabi lang, kundi ipinapakita. At yung susunod dyan is ipanalangin mo ang mga umuusig sa iyo. Okay. Pastor, pinanalangin ko naman yung umuusig sa akin. Anong panalangin sa? Sana tamaan siya ng kidlat doon. Ganon ba? Hindi. Ipapanalangin natin sila ay pagpalain ng Panginoon. Na ayusin ng Diyos ang kanilang buhay. At of course, ang ipapanalangin mo rin yan is ang iyong sarili. Bakit? Naihanda ng Panginoon ang iyong sarili sa mga ganoon na sitwasyon. Kasi hindi ganon kadali. Hindi ganon kadali. Nature ng tao na pag may gumawa sa iyo ng hindi maganda, ay, pupuntahan ko siya. Kung hindi man ay pupunta ka sa kung magsusumbong ka sa mas mataas sa iyo, ay. O kaya, pabarangay ko yun. Nature po natin yon. Hindi maalis sa atin yon. Or ibig kong sabihin ay, kumbaga, bahagi yon ng ating pagiging tao. Yun lang, of course, huwag naman natin palaging gamitin yung word na tao lang. Pasensya ka na, Pastor, gagawin ko muna to. Tao lang po. Nagiging alibay tuloy natin yung word na yun. Gas-gas na tuloy. So, ano dapat ba yung ating ginagawa? Ano ba dapat yung ating ipinapanalangin sa kanila? Kasi sabihin mo, ay, ito naman. Pastor naman. Ini-insulto na nga niya ako, ipapanalangin mo pang pagpalain siya. Binibigyan na nga ako ng hard time, pinapahirapan na nga niya ako, ipapanalangin ko pa siya na pagpalain siya. Yung word na pagpalain, yung word na bless, what we mean is that na ang Diyos ay gumalaw sa kanyang buhay. Na ang Diyos ay kumilos sa kanya at makakilala siya
tanggapin niya ang Panginoon bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Yun yung ibig nating sabihin pag ipapanalangin natin ang ating kaaway. Sabihin mo, Panginoon, pagpalain mo siya. In other words, ay sana makakilala siya sa iyo. Yun ang ibig natin sabihin. So, sa atin, katulad ng mga previous na pag-aaral natin, syempre, i-release mo lahat ng sama ng loob sa iyo. Yung hatred, alisin mo yung hatred dyan sa puso mo. Nandyan ba yung Romans? Let's siya yung susunod. Ang sabi sa Romans, ito yung susunod. Sige, bago yung sa Romans. Pangalawa, pag inibig mo ang iyong kaaway at ipinanalangin mo, again, yung word na inibig, galing yan sa word na agape. Okay? Ano kasi yung agape? Agape is tinitingnan mo ang iyong kapwa kung ano yung kulang sa kanya at gagawa ka ng paraan para mapabuti siya. Yan ang ibig sabihin ng agape. Kung paano ang Panginoong Yesus or ang Diyos Ama ay nakatingin siya sa atin, for God so loved the world, agape, the world, na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Bakit binigay niya ang kanyang buktong na anak? Kasi nakita niya yung sitwasyon natin, lahat tayo ay mahuhulog sa bangin. Na ang dulo nun ay apoy. Mainit na apoy. So, anong solusyon? Ang Diyos, binigay niya ang kanyang buktong na anak para tayo hindi mahulog doon. Pero hindi lahat. Sila lamang na maniniwala, sila lamang na mananampalataya sa Kanya. Ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, yun yung word na agape. Sa atin din, when you say, kaibigan mo ang kaaway mo, agape, your enemy, titingnan mo kung paano mo mapapabuti yung kalalagayan niya. Katulad nung binasa natin sa Exodus. Kung natumba yung kanyang asno, o wala man siyang asno pero meron siyang motor, meron siyang tricycle, nakita mo naflatan o nasiraan sa daan, huwag mo na lang lagpasan. Diba? Tanong mo na kung anong o kung saan kailangan mo dyan. Anong may tutulong ko yung ganoon. Tama po ba? Alam ko na hindi ganun kadali pero magagawa natin yan sa tulong ng Panginoon. Sa tulong ng Banal na Espiritu Santo. So, ang magiging bunga niyan is nasa verse 45 pa rin, sabi sa 45, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabuti, at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Yun. So, pag ginawa mo daw pala na inibig mo yung kaaway, ipinanalangin mo ang mga umusik sa iyo, magiging katulad, ay ibibilang pala tayo ng mga anak ng Diyos. In other words, kung babalik na rin natin yun, kung ikaw pala ay namumuhi sa kaaway mo, ikaw ay anak ng, hindi anak ng Diyos, siyempre. Anak ng kaaway ng Diyos. Oo. So, ngayon, aawahin mo pa ba ang iyong kaaway? Or gagawa ka ng paraan para siya ay makakilala sa Panginoon? Kasi pag mayroon kang kaaway, tapos nainis siya sa iyo, nainis ka rin sa kanya, mag-iinisan na kayo. Hindi mo siya, kahit ipanalangin mo na ipanalangin, hindi mo siya madadala sa Panginoon. Kahit na magpapakita ka ng mabuti. Okay? So, ang ganda pala na naghihintay, kapag ito ay ginagawa mo ng buong puso, ng tinatawag na genuine na pagmamahal sa kanila, hindi yung pakitang tao lang, yung genuine na pagmamahal, hindi ito yung
sige, hindi kita awayin. Huwag lang magkukross yung landas natin. Yung mga ganun. Hindi yung ganun na sitwasyon, kundi yung totoong pagmamahal sa kanila at totoong ipinapanalay mo sila. Kayo ay mga magiging tunay na ama, anak ng inyong ama na sa langit. Ibig sabihin ay kayo ay mga magiging anak ng Diyos. Yan. Amen ba? Yun naman ay kung iniibig natin yung ating mga kaway ng totoo. Yan. So, ang tanong, ulitin ko ulit yung tanong ko kanina, pero babaguhin ko yung phrasing niya. Kung hindi natin pala iniibig ang ating kaaway, kaninong anak tayo? Or, sino yung ating ama? Kung ganoon. Kung yan, sabihin kayo na lang sasagot mo. Okay. Pero for sure, hanggang din pa lang maasahan natin is nakakasigurado tayo na tayo nga ay anak ng Diyos. Bakit kasi? Bakit kasi na tayo magiging anak ng Diyos? Ang halimbawa ng Diyos or ang pinaka-halimbawa natin, pinaka-model natin dyan ay ang Diyos mismo. Okay? Bakit? Basahin natin yung karugtong ng yung ikalawang phrase ng verse 45. Sabi niya, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Para saan ba yung ulan sa Israel? Para saan yung ulan? Ito ay para sa livelihood ng mga tao noon, lalo